So, nandito naman ako sa ating programa na ang katotohanan na puksain ang mga maling aral upang matulungan natin ang mga naging biktima sa mga founders ng sikta na naging instrumento ng Diablo upang ang sa katauhan ng Diyos umalis sa simbahan at papunta na sa impyerno. So, yan mga kapatid, no? Masakit parang judgment sa iba na hindi nag-aral patungkol sa Christian religion. Ngunit sa mga Katoliko o sa mga tao na nag-aaral, kahit sa mga pastor na alam nila ang katotohanan, ngunit dahil sa pira, parang ibinaliwala nila ang katotohanan. Alam nila na kapag ang tao ay hindi umanib sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus o umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus, ayon sa ipinangaral ng Panginoong Hesus ay papunta na sila sa impyerno. Kasi malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay wala ng patutunguhan kundi impyerno. Yan mga kapatid, no? Palagi ko itong babasahin upang maintindihan sa ating mga kapatid na magsasabi na ako ay judgmental, no? Ang simbahan ay hindi judgmental. Ang simbahan kasi ang ginagamit ko ay ang ipinangalan ng simbahan. Kasi ayon sa CCC 846, sino man na hindi umaanib, hindi tumanggap sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na nakilala bilang Catholic Church ay hindi maliligtas. At sino man ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus na nakilala bilang Catholic Church ay hindi rin maliligtas. Yan mga kapatid. At yan mga kapatid ay batay sa naisulat sa banal na kasulatan. Ating basahin o palagi ko itong basahin tuwing ako magsimula sa aking program. Dito mga kapatid, ipinahayag sa pamagitan ni St. John na ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang naging kaaway na. At dahil dyan, sila ay papunta na sa impyerno. At inusahin mga kapatid, ang 1 Juan 18:19, ito ang sinabi. Mga anak, noon lang katapusan sa kalibutan, isuhin na kamo ang manhi ang kaaway ni Kristo. O ganiya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Remember, enemy of Christ. Enemies of Christ. Busa na siguro nato nga doon na kayo ang katapusan. Kini mga tawanan, dili tinuod na sakop sa atong pondo. Busa na mulat sila kanato. Kung tinuod pa nga to silang mga kauban, magpabili nung sila kanato, papanamiya sila, aron na ilang ngayon nga sila, dili kauban nato. Napakalinaw. Nang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay naging kaaway na niya. At dahil dyan, sila ay papunta na sa impyerno. Ating basahin mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 19 verse 27 na siyang batayan sa sinabi ng ating simbahan o sa ipinaral ng simbahan nating mababasa sa CCC 846. Sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 19 verse 27. Nagkaroon na tungkol sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila na sila dinhi o pamatya sa akong katubangan. Ang tanong palagi ko itong binabalikan, sino ba ang naging kaaway ng Panginoong Hesus? Walang iba kundi yung binasa natin kanina na umalis sa kanyang simbahan. At sila ay patay na sa kanyang harapan. At ano naman ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa sinasabi niya na patayin sa aking harapan? Na ang humarap sa kanya ay isa namang kaluluwa. So ating basahin mga kapatid ang 2 Corinto 5:10 na humarap sa ating Panginoong Hesus ay kaluluwa na. Ito ang sinabi. Kay kinahanglan mo tubang kitang tanan kang Kristo anong iyang hukman, ano lang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo daw kandin sa kalibutan. So ang humarap sa ating Panginoong Hesus na sinasabi niya na patayin sa kanyang harapan ay yung mga umalis sa kanyang simbahan. At ang sinasabi na umalis sa kanyang ang sinasabi na patayin sa kanyang harapan, ang ibig sabihin niya mga kapatid ay ang ilaglag sa apoy ng impyerno. At basahin ang Pahayag 20:14. Itong sinabi.
Unya, gitambog ang kamatayon o ang hadis nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. So napakalinaw na ipinayag ng Panginoon Hesus na siyang pinangaral ng simbahan hanggang sa walang hanggan na ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus ay papunta na sa impyerno kung sila ay hindi bumalik sa simbahan. Now, ito sinasabi sa simbahan sa CCC 846 na ang hindi tumanggap na ang Catholic Church ay ang tunay na Christian religion ay hindi maliligtas. Ito ay batay sa sinasabi ng ating Panginoong Sos sa San Marcos 16:15-16. So aking balikan, palagi ko itong binabalikan kasi baka mayroong mga bagong mga nanonood sa aking program na hindi pa niya familiar ang ipinangaral ng simbahan patungkol sa ang umalis ay hindi maliligtas at saka yung hindi umaanib ay hindi rin maliligtas na ipinayag na malinaw sa CCC 846. So ang hindi tumanggap sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay hindi rin maliligtas. Ito ay ipinayag ng Panginoong Hesus na ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Marcos sa chapter 16 verse 15-16. Itong sinabi, mingon siya kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isang niyang kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang buto o magpabautismo maluwas, apan ang dili buto o silutan. Napakalina. So palagi ko itong in-explain before ako magtalakay sa aking topic, mga kapatid, na parang introduction yan sa aking topic kasi hindi pwede na makatubili tayo na mangaral sa ipinayang ng simbahan, ipinangaral ng simbahan at ipinayang ng Panginoon Sos dahil kaibigan ko siya, kilala ko siya, hindi. Kung ano ay pinangaral ng Panginoon Sos, masakit man para sa kanila o hindi, ay aking ipangaral or ipangaral yan sa simbahan. Kaya, hindi ko magdalawang isip na sasabihin kung ano ang naisulat sa banal na kasulatan patungkol sa umalis na hindi maliligtas at saka hindi pag hindi umaanib ay... So ngayon, ang aking tatalakayin ang about sa Holy Trinity, the central mystery of Christian religion. This is our faith now. The central mystery of the Christian religion is the Holy Trinity. Now, so, yan ang aking tatalakayin. So, ang tanong mga kapatid, ano ba ang Holy Trinity? So, according sa ating CCC 253, the Trinity is one. No? We do not confess three gods, but one God in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The three consubstantial Trinity. No? The divine person do not share the one divinity among themselves, but each of them is God, whole and entire. Yan mga kapatid, na ating explain sa Bisaya. So, ibig sabihin mga kapatid na ang Holy Trinity o ang simbahan ay hindi nagpahayag ng tatlong Diyos, kundi usa na ka Diyos, isang Diyos diyan sa tatlong persona. Ang bawat persona ay may ang bawat persona ay Diyos, ngunit sila ay iisang Diyos, hindi tatlo, no? Hindi sila nag-share sa kanilang pagiging Diyos. The divine person do not share the one divinity among themselves, but each of them is God, all and entire. So yan ang mystery. Hindi natin yan maano sa ating kaisipan kung bakit. Pero mapaniwalaan natin kasi malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan. So malinaw, no, na the Trinity is one. No, we do not confess three gods. Hindi tayo nagpabayag ng tatlong Diyos, but one God in three person. No? Na ang ating ipinayag ay isang Diyos dyan sa tatlong persona. The divine person do not share the one divinity among themselves, but each of them is God, whole and entire. So, malinaw ang ipinayag sa simbahan
Instead, no? So, ang salitang Trinity galing sa salitang Griego na Trinitas. Sa Latin, Traya, sa Latin, Trinitas. Trinitas, yan ang pinanggalingan. Now, so, malinaw yung ipinayag, no, sa ang sinasabi ko kanina na the central mystery of the Christian faith, no? Ating mababasa yan mga kapatid sa CCC 234. Na sinasabi rito, the mystery of the most holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. Yan mga kapatid. So yan ang Trinity mga kapatid. So ang Trinity, ayon sa ibang sikta, tatlo raw ang Diyos ng mga Katoliko. Kasi wala silang alam, kaya yan ang sinasabi nila, or yan ay pag-uusig, ginagamit nila na pag-uusig upang sila makaakit ng mga Katoliko na hindi pa masyadong pamilyang sa Catholic faith dahil hindi palaging nagsamba at hindi nag-aral, nagtanong upang maintindihan niya ang mga aral ng Katoliko na Iglesia. Now, so, ang salitang Trinity mga kapatid, hindi natin yan mababasa litra por litra sa loob ng Biblia. Kasi ang Biblia ay natapos na naisulat noong 100 AD. At ginagamit sa mga Christian religion, ang salitang Trinity noong taon 170 sa pamagitan ni Saint Theophilus of Antioch. So si San Teofilo sa Antioquia ang unang nigamit sa pulong Trinity, sa salitang Trinity na pagpakilala sa tatlong persona sa nag-iisang Diyos. Kaya ito ay hindi na naisulat sa Bible. Ngunit ipinahayag sa Banal na Espiritu na ito ang itawag ninyo sa nag-iisang Diyos. Kasi ang gumagabay sa simbahan mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay bumalik na sa kanyang kaharian ay ang Banal na Espiritu. Ating basahin ang Juan 14:26. Ito ang sinabi na ang Banal na Espiritu na ang gumagabay sa simbahan na ang Panginoong Hesus ay bumalik na sa kanyang kaharian. Ito ang sinabi. Ang manlalaban ng Espiritu Santo may padala samahan sa kunganan. Magtudlo o magpahilomlom kaninyo sa tangan nga akong gisulti kaninyo. So, malinaw, no? So, ito ba? So, ang tanong naman, ano ba ang ibig sabihin ng persona? Bakit ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay kinilala sa Christian religion na persona na ayon sa mga sikta o sa sanlibutan na pag-iisip, ang persona ayon lang may katawan. Yan mga kapatid, ang simpleng pag-iisip sa mga tao na ang persona ay yun lang may katawan. Ngunit, hindi yan ang mas malalim pa na kahulugan ng persona. Kasi sa theology, a person is a being who possesses intellect and will. Ibig sabihin, ang pagiging persona ng isang tao ay dahil sa kanyang intellect, yung pag-isip at saka yung free will. Yang kabubuto niya. Ano ba yun? Yung kaloob niya. Yan ang batayan sa pagiging persona. So, because of that, ang tao ay hindi naging persona dahil sa kanyang katawan, kundi dahil ang tao ay mayroong intellect o pag-iisip at mayroong kaloob. May sarili siyang kalooban, desisyon, will. Yan mga kapatid, ang dahilan bakit ang tao ay persona. So sa CCC 1705, 1705, ay ipinayag, ay nilinaw din dito ang pagiging persona ng tao na hindi dahil sa kanyang katawan. Ito ang ating basahin. So, by
by virtue of his soul and his spiritual powers of intellect and will, man is endowed with freedom and outstanding manifestation of the divine image. So, ibig sabihin na ang dahil sa kaluluwa at sa espirituanong power, no, yung kapangyarihan or na siyang intellect at will, yung pag-iisip at yung kaloob, no? Kaloob, ano ba yung will, no? Decision, ano ba? Freedom, no? Ang tao ay naging kulagway sa Diyos. Ano ba yung nagbuhay sa Diyos, no? So, yan ang dahilan, no? Ang intellect and will, hindi yung katawan. Why ang tao naging person? So, yan mga kapatid. Now, so, remember na ang tao ay likha ng Diyos at ito ay nilikha ng Diyos sa kanyang ayon sa kanyang wangis. So ang Diyos ay walang katawan. Yan mga kapatid, ang palagi natin isipin. Ang Diyos ay walang katawan. Pero sinasabi sa Genesis 1:26 na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, hindi ayon sa katawan. Natin basahin mga kapatid ang Genesis 1:26 na sinasabi rito na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At ang ibig sabihin niyan, ayon sa intellect and will of God. Kasi ang tao lang ay mayroong maliban sa Diyos, ang tao maliban sa Diyos na tagapaglikha, ang tao lang ang nilikha ng Diyos na mayroong intellect and will. Kaya sinasabi sa Genesis 1:26 na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At basahin ang Genesis 1:26. Ito ang sinabi. Unya mingon usab ang Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ayon sa ating wangis. Malinaw. So ang tao ay hindi naging perso dahil sa kanyang katawan, kundi dahil sa intellect and will na nagmula sa Diyos. So yan, no? Now, so yan ang batayan, bakit tayo ay naging persona. Now, so, okay. So, ang terminolohiya or termino na persona ay ginagamit din para sa Diyos Ama at sa Holy Spirit. Aking balikan na, hindi dahil sila ay mayroong katawan, kundi dahil sila ay mayroong intellect and will. So yan, no? So, okay. Kasi, kung katawan ng batayan, lumabas na mga hayop, ano ba yung Tagalog sa hayop ay maging persona rin kung katawan ng batayan. So yan, no? Ang tatlong persona ay ipinayag na doon sa Apostles' Creed. No? Ang Apostles' Creed ay naisulat sa pamagitan ni Saint Irenaeus, no? Saint Irenaeus noong 180 at doon ipinayag ng mga apostoles ang kanilang pananampalataya patungkol sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At noong First Council, Ecumenical Council na ginawa noong 325 doon sa Nisya, na bahagi ngayon sa Turkey, doon ipinayag at nilinaw ang patungkol sa Holy Trinity. At iyan ay nangyari dahil sa isang pare na si Arius na taga-Africa na na-assign sa Greece, na nangaral, na-assign sa Egypt, na nangaral na ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos. So,
Doon yang nilinaw sa Council of Nicaea 325. At dahil mayroon din nagsasabi na ang Holy Spirit ay hindi Diyos, kaya sa another council noong 381, noon sa Constantinople, ay nilinaw na naman ang pagtungkol sa pagiging Diyos sa banal na Espiritu at sa kanyang pagiging persona. Now, so dito tayo sa banal na kasulatan. No? Dito na tayo sa banal na kasulatan. So, I said kanina na ang salitang Trinity ay hindi naisulat sa banal na kasulatan kasi ginagamit yan noong 170 na. Tapos na naisulat ang banal na kasulatan. Now, so, sa banal na kasulatan, mga kapatid, nilinaw dito na mayroong maraming persona o tatlong persona ang nag-iisang Diyos. Ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. Hindi yung sinasabi sa mga huwad ng mga ngaral na kung ano ang nasa kanilang utak ay ipahanap sa Biblia. Grabe, no? Sino sila? Ang pinangaral ng Panginoong Hesus, hindi magani na sulat lahat. Ang kanila pang pag-iisip, ang pahanapin sa Bible. Now, mga kapatid, ang ibasahin na ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin upang malaman natin kung ano ang proseso sa pag-intindi sa banal, ano ang proseso na ginagamit ng simbahan upang ipangaral ang tamang aral. Ito ang sinasabi. Sa Lucas 10:25, unya, minulang usa ka magtutudlo sa malaod o bisulay pagbitik ng Hesus, nangutana siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon. Malinaw, ha? Nagtanong isang tao upang matanggap niya ang buhay na walang hanggan. Si Jesus nito magkaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giun sa manimo kini pagsabot. So, ating basahin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan at ating intindihin ayon sa pag-ipinangaral ng simbahan. Now, ang Holy Trinity, ay nagsasabi na mayroong tatlong persona sa nag-iisang Diyos. At yan ay malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan. Ating basahin, mga kapatid, ang Genesis 1:26. Balikan natin, mga kapatid. Ang Diyos ay nagsalita sa kanyang sarili, ngunit plural form ang kanyang sinasabi. Ito ang sinasabi sa Genesis 1:26. Unya, may ingon na usap ang Diyos. Ang sinabi, may ingon na usap ang Diyos. So, isa lang ang nagsabi. Pero anong sinasabi ng Diyos? Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Napakalinaw. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ating wangis. Ating ang ginagamit. Now, sino ba ang kasama ng Diyos Ama sa pagsabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis? Yan ang ating lilinawin. Ito pa, sa Genesis 3:22, ang Diyos Ama ay gumagamit din ng plural form sa kanyang pagsasabi. Ito ang sinasabi. Unya, miingon ang Ginoong Diyos, karon ang tao nahisama na kanato ug naibalo na siya unsay maayo, unsay dautan. Karon ang tao nahisama na kanato. Kanato, plural form. Ang tanong na naman, sino ang kasama ng Diyos Ama? Ito pa, bago yan natin tatalakayin. Sa Genesis 7:11, actually, sa 11:7, narambol, no? 11:7. Sinasabi rito, busa mga naog kita o libugon ta ang ilang pinulungan, ano dili sila magkasinagtanay. Mga naog kita. Dito, kapatid, malinaw na ipinahayag ng Diyos na mayroon siyang marami o tatlong persona. Kasi hindi man yan anghel ang ipinahayag dyan.
Kasi ang anghel ay likha ng Diyos. At basahin ang Hebro 1:7 na ang anghel ay likha ng Diyos. Kaya hindi natin masasabi na ang kasama ng Diyos sa paglikha ng tao ay anghel. Hindi. Kasi ang anghel ay likha ng Diyos. Basahin natin ang Hebro 1:7. Ito ang sinasabi. Hebro 1:7. Mao kini ang gingon sa Dios bahin sa iyang mga anghel. Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel. So ang anghel ay likha lang ng Diyos, kaya hindi maaaring sabihin natin na ang anghel ang kasama ng Diyos sa paglikha niya ng tao. Nang siya gumagamit sa salitang atin, yung kanato, ano ba yun? Yung sa atin, hindi maaaring na anghel ang ibig sabihin ng Diyos. So yan mga kapatid, no? Na ang Diyos o sa banal na kasulatan ay malinaw na ibinayag na ang Diyos ay mayroong marami o tatlong persona. So, okay. So, ang salitang sa Bisaya nato, kanato, kita, ay nagpapahiwatig o nagpapahayag ng marami. Kaya, ang Diyos ay isa, ngunit mayroong tatlong persona. At yan na natin kasalakayin. Now, ang ipinangalan ng simbahan ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, ang Diyos na nag-iisa ay ang Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yan ang ating tatalakayin mga kapatid kahit sa lumang tipan. Sa Pentecostal, sinasabi nila na kasi one sila, no? Ang Diyos Ama ay siya rin ang Diyos na Anak at siya rin ang Diyos Espiritu Santo. One is. At dahil diyan sinasabi nila na ang Diyos ay hindi pa tinatawag na Ama nang siya ay hindi nagkatawang tao. Pastor, ay hindi pastor, pero parang padulong na sa mahimong pastor. At saka mayroon silang head pastor doon sa plaza, pero hindi yun. Huwag yung magpadoon. Sinasabi nila niya, kaya nag-booking na siya, na ang Diyos ay hindi pa tinatawag na Ama nang siya ay hindi pa nagkatawang tao. Nang tinanong ko siya, ibig mong sa Bisaya, buti mo ipasagot nga sa daang kasagutan, wala'y mabasa nga ang doon ay Diyos nga Amahan. Pwede na ko asubak, wala. Pagbasa na ko, dito na. Compose na. At sawa na sa mga tao. Nakati mo sa inyo, kapatid, ang Salmo 89:26 na ipinayag na kahit sa lumang tipan, ang persona ang isang persona sa isang Diyos na walang iba kundi ang Diyos Ama. Pati basahin, ha? Salmo 89:26 na ang Diyos ay ipinahayag na, no? Ay ang Diyos Ama ay ipinahayag na. 89:26. Ito ang sinabi. Mingon siya kanako, amahan ko ikaw o akong Diyos dinhi. Ulo ang Pentecostal ang tonron ilang katoy. Wag yun bumalik sa plaza. Pinusula pag may maghisgot bahin sa Trinity kada Domingo, no? Ako pang pawalihon. Pero pag hisgot na sa Trinity, wala yun mong pakita. May isa kanino. Kay Pilte mang yung ulawan niya. Kay Ingon maging siya, wala mabasa nga ang Diyos nga gitawag og amahan sa wala pa siya magpakatao. Pero dito, kusa siya. So malinaw, mayroon pa, no? Mayroon pa sa Isaiah 63:10. Atin basahin, no? Ano si Isaiah? Na ang Diyos Ama ay binanggit na kahit sa lumang tipan. Isaiah 63:16. Ito ang sinabi. 16. Ito. Kay ikaw mao ang among amahan.
Bisan tuon wala makaila kanamo ang among katigulangan. Si Abraham o si Jacob, ikaw kanunay mao'y nagluwas kanamo. Ginoo nganong gitugutan mo man nga makisalaan kami gikan sa imong dalan. So napakalinaw na kahit sa lumang tipan ay ipinayag na ang isang persona sa nag-iisang Diyos na wala iba kundi ang Diyos Ama. So napakalinaw. Sa New Testament, ipinayag na mayroong Diyos Ama. Dilinaw na dito, no? Dilinaw na. At basahin ang Pilipos 2:10. Ito ang sinabi. Pilipos 2:10. 11 rather, no? O ang tanan magsayaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So napakalinaw, no? Napakalinaw na mayroong Diyos Ama. At basahin ko muna itong yung message sa ating kapatid, no? Rodrigo I.50 o yung katin. Na ako'y pangutana, bro, optional ba ang pag-genoplex sa Blessed Sacrament? No! Tinuod ba nga nagdepende sa pamagi sa obispo? Hindi. Tuwing tayo'y makadaan sa simbahan, kung tayo nasa sasakyan, ipakita natin ang pagkilala natin o pagmahal sa Diyos o pag-espiritu sa Diyos sa pamagitan ng pagsign of the cross. Kung tayo ay nasa loob ng simbahan, tuwing tayo ay dumadaan doon sa tabernacle, mag-genoplex tayo. Yan mga kapatid. At mababasa ba yan sa banal na kasulatan? Ating basahin. Ito bro, no? Ang sagot. Hindi optional, kundi tuwing tayo ay nandyan sa simbahan. Magbaw tayo. Ito ang pinayag sa Salmo 138:2. Muyok mo ako at tumangan sa balaan mong templo o magdaig sa imong ngalan tungod sa gugma mong walay pagluban o pagkamaunongon kay gipahimutang mo labaw sa tanang butang ang imong ngalan o ang imong pulong. Ibalikan. Muyok mo ako at tumangan sa balaan mong templo. Yan ang ipinangaral ng Diyos. Bakit? Kasi nandiyan, ang simbahan, balay-dasalan ay tahanan ng Diyos. At saka nandiyan ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, tuwing tayo dumaan sa simbahan, magpakita tayo ng sign of respect, pagmamahal. Lalo na kung doon tayo sa tabernacle. Mag-genoplex. Palagi. Hindi optional. Walang time na kailangan gawin lahat ng panahon kung tayo ay nandyan sa simbahan. Kung hindi mag-genoplex, magbaho. Pero ang napaka-exact is genoplex. Yan mga kapatid. Basahin ko yan sa CCC, no? Kasi basahin, hindi ko na-open, no? Kasi in-arrange ko to, no? Baka na, kasi binasa ko ang buong CCC at in-arrange ko alphabetical. Basahin ko sa CCC na mag-genoplex tuwing tayo ay dumaan sa simbahan. Okay, genoplex. Okay. Ito, genoplex ha? Thank you Lord. So, sa 10:78, worship of the Eucharist in the liturgy of the Mass, we express our faith in the real presence of Christ under the species of bread and wine by, among other ways, genoplecting or bowing deeply as a sign of adoration of the Lord. CCC 10:78. Yan bro, hindi yan optional. Palagi natin gawin yan. No? So, the Catholic Church has always offered and still offers to the sacrament of the Eucharist the court of adoration, not only during Mass, but also outside. Oh, klaro. Yung court, baka ma-misunderstood sa iba, no? Kasi mayroong
Maraming kaulugan ang cult. Ang cult ay ginagamit din sa pagmamahal or sa praying. But also outside of it, reserving the consecrated halls with the utmost care, exposing them to the solemn veneration of the faithful and carrying them in procession. So napakalinaw na genuflecting or bowing deeply as a sign of adoration of the Lord. Yan bro, no? So mali yung mga Katoliko na sinasabi mo na pwede mag-genuflex, pwede hindi. Kung naturuan na sila na yan ay mali, ngunit mag-insist sila, yan lang ang magdadala kanila sa impyerno. Kasi ang Diyos ay istrikto. Kung pag-compete na about faith, about respect or pagmamahal sa Diyos, kung atin niyang ibaliwala, ang Diyos ay istrikto dyan. May impyerno tayo niyan. Ating basahin ha? Na ang Diyos ay istrikto at mawain. Ating basahin ang 11:22 ng Roma. Sinasabi dito, makita na ito din ngayon pagka maluluyon o pagka-istrikto sa Diyos. Istrikto siya na ito nangapukan, apan maluluyon ka mo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kundili, utlon, kausa. So yan no. So palaging mag-genuflex kasi yan ang turo ng simbahan. Kung ayaw nilang sumunod, umalis sila sa simbahan. Kaysa patuto sila na pwede ra.